Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang El Filibusterismo. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 15 ng El Filibusterismo ni Jose Rizal, pinamagatang ang kaharian ng mga anting-anting, isinasalaysay ang pangunahing bahagi ng kwento sa bayan ng San Diego. Naririto ang buod ng nasabing kabanata. Sa pag-usbong ng kabanata, nagbabalik si Simon sa bayan ng San Diego upang magpatuloy sa kanyang mga plano at layunin. Kasama niya ang kanyang mga kayamanan, kabilang na ang mga anting-anting na magbibigay lakas at kapangyarihan sa mga taong nagtataglay nito. Nang dahil dito, marami sa mga tao sa San Diego ay nadadala sa pangakalakal at pakikisalamuha sa mga Kastila. Si Padre Florentino, isang paring matanda at kaibigan ni Simon, ay nagiging kalakip ni Simon sa kanyang mga plano. Ipinakita ni Simon sa kanya ang mga anting-anting at iba pang kayamanang dala nito, ngunit hindi nito tinanggap ang mga ito, dahil sa halip ay naniniwala si Padre Florentino sa pagbabago at hindi sa karahasan. Nang magtagumpay si Simon sa kanyang mga layunin sa San Diego, naglayas na ito papunta sa Tondo, na may bitbit na kayamanan at mga plano para sa pagbabalik. Samantala, ang mga tao sa San Diego ay unti-unting nagigising sa kanilang pagkakabulag sa mga Kastila, at nagkakaroon ng pag-aalsa laban sa mga dayuhan. Sa kabanatang ito, ipinapakita ni Rizal ang kalagayan ng lipunan sa panahon ng mga Kastila at ang mga pagbabago na naganap sa kaisipan ng mga Pilipino. Binabalaan niya ang mga kababayan laban sa paggamit ng karahasan at inuudyok ang mga ito na isulong ang pagbabago sa mapayapang paraan.